Hello! So, mag-share lang ako no kung paano pa ako nag-decide na pumunta dito sa Vietnam. Bali, former DepEd teacher ako. Actually, before ng DepEd, almost 4 years ako nagtrabaho sa Indonesia as an English teacher as well. Now, umuwi ako ng Pilipinas noong pandemic last what was that? August. No. June 30. June 30, 2020. And then, paglapag ko mismo sa NAIA, nakareceive ako ng message from the Department of Education stating na congratulations, your item has been created, blah, 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 blah. Tapos, dalhin ko yung papel ko sa school na kung saan ako ma-assign. Before that, nag-apply ako sa SPIMS, like sa Pinas, ikaw ang sir at ma'am. Bali, yun yung mga programa ng government natin na kung teacher ka sa labas or yung licensed teacher ka na nasa labas ka ng bansa, tapos gusto mo na magturo sa Pilipinas at pag uwi mo ay mayroon ka ng item, so mag-apply ka sa SPIMS, SPIMS. Sa Pilipinas, ikaw ang sir at ma'am. So, it took me like 1.5 years para maano yung item ko, ma-secure yung item ko. Marami akong papers na pinasa para sa item na ibibigay nila sa akin. And then, I will talk about that next meeting. So, after that, nag-serve ako sa country natin ng 3 years. Tapos, gawa siguro ng postpartum din. Tapos, kasi nag 50-50 ako nung nanganak ako sa bunso ko na to. And I needed to mag-loan ako sa bangko, which is like 600,000 pesos, ganoon. Kasi nga pandemic yung pinanganak ko si baby at saka yung binuntis ko siya. Ilang beses ako na ospital. So, medyo nalubog kami sa utang. And then, I knew na ang sweldo sa abroad is mahigit talaga kumpara sa Pilipinas. So, sabi ko, why not going out of the Philippines again and try to pay everything in just a year, ganun. Kaysa naman na 5 years, 10 years ako magbabayad, tapos wala akong natira, and parang 5,000 lang ata natira sa sweldo ko. So, nasasaktan ba ako, lalo na may baby pa na ubod ng mahal yung gatas, ganun. So, nasasaktan ako na sabi ko hindi healthy para sa akin at sa pamilya ko. Although na yung pag-resign ko talaga is napakasakit kasi nga, yung trabaho ko is secured na yun, may mga benefits, mahirap pumasok sa DepEd tapos ako binigyan ng item. I waited for like a year and a half, and then merong item na ako sa pag-uwi sa Pilipinas. Umuwi ako ng June 30, August 11, nasa school na ako. Parang ganun ba? So, nangihinayang din ako na nag-resign ako sa DepEd. Pero, dahil nga sa circumstances ko, kailangan ko talaga na mag-resign at saka mag-work or mag-find ng another job abroad. Paano ako nakahanap ng trabaho dito? So, yung nag-search lang ako sa Facebook kasi nga ESL na ako noon. Bali, nag-search ako ng ESL teaching jobs, gano'n. Hanggang sa naka-search ako ng ESL teaching jobs in Vietnam. Hanggang sa naging specific in Hanoi, gano'n. In Ho Chi Minh, in Da Nang. So, nag-apply ako na nag-apply. At saka, tawag dito, I think, nag-apply ako ng pero nag-resign na ako nito ng 2023 dahil nga sa
nag-apply ako sa ibang country din, and then I will just talk about that later kung ano nangyari, bakit hindi rin ako natuloy doon. So, nitong 2025, nag-apply ako, nag-umpisa ako mag-apply nung August 15, mga ganon. And then, na-hired ako ng August 30. Yun. So, ano yung mga pinasa ko? Actually, marami yung in-applyan ko, no? Marami akong job offer na nakuha. Nag-send lang ako ng mga papers na kakailanganin nila, and these papers are TOR, diploma, tapos NBI, yung TESOL, yung EF-SET ko, ano pa ba? Yung passport ko, at saka yung introduction video ko. So, prior ako nag-apply, gumawa na talaga ako ng introduction video ko na intended for Vietnam. So, inedit ko yun. Nag-take time talaga ako na magbasa ng mga mission vision ng mga schools, kasi nga school yung una, schools yung gusto ko na pasukan without any prior knowledge na dapat pala before pa niyan nag-a-apply ka na sa school, kasi September pasukan na. So before August talaga na finalize na ng ibang school yung mga teachers nila, na-train na nila, yung ganon. So nagpasa ako sa iba't ibang mga centers, ganon. Sabi ko, kahit na yung offer is medyo mababa compare sa school, sige na, kailangan ko na talagang umalis. Kasi nga lumalaki na yung anak ko, may college na ako, at saka sa Lasal pa yung sa Lasal pa nag-school yung panganay ko. So, lumalaki yung expenses plus yung monthly na binabayad ko sa, sa teacher's loan ko. So, nag-apply ako ng August 15, August 30, may natanggap ako na isa pang offer. Yun yung tinanggap ko, which is now, ito yung school center na pinagtatrabahuan ko. And then, nag-umpisa ako na hindi pa na-apostle yung mga papers ko na yun. Kaya nalakihan ako ng gastos dahil yung pag-apply ko hindi pa apostille yung mga papers ko. Meron pa lang akong complete na papers, yung 7 na yun. Pero kailangan kasi na apostille yung papers mo bago ka ready na ba lahat. So, nung time na yun, kailangan ko na magpasa ng apostille ng mga papers, ganun. Wala akong mabook na ASAP na magpapa-apostle ka, kasi pag August 30 na ako, yung available slot, it was like September 18 or September ano ba yun? Mga 20s, ganun. So, kailangan kasi ASAP na naipasa ko pati yung mga papers ko na legalize na sa Vietnamese Embassy. So, bago siya ma-legalize sa Vietnamese Embassy, kailangan mo siya muna ma-apostille. So, ang ginawa ko, nag-book ako nag-reserve ako ng slot ng September 18. At saka, everyday nag-o-open ako, baka merong nag-cancel, so mag-ano na naman ulit ako, yung mag-book ko is ang earliest. Yung sa apostille, 3 beses lang pala ikaw mag-reschedule niyan. So, una, September 18, napunta ng September 15, hanggang sa napunta ng September 9. So, yung September 9, yung nabook ko, yung isang pagkakamali ko, akala ko pwede na siyang mabook. Yung, di ba, maraming choices doon kung ano yung i-apostille mo. Yung una binook ko is TOR, diploma, ganun. So, may mga quota pala yung DFA na kung ilan lang ang papers na makikater nila within that day. So, yung time na nag-book ako,
sabi is, kahit na free yung schedule na yun, hindi allowed kasi nga na-reach na nila yung quota. So, akala ko talaga na if mag-book ako or ano, sabi ko kahit isang document lang, doon na lang ako magbabayad ng extra. So, binook ko yun, hindi pala po pwede na isa lang yung na ano mo, isang document lang yung na-book mo pero dadalhin mo yung 6 na papers mo. Buti nga lang may kaibigan ako na taga Iloilo na nagpa-process din ng papers, aalis din siya. Yun din ang ginawa niya sa akin pero naka-reserve siya ng September 2. Sabi niya, "Ma'am, hindi pala po pwede na mag-ano ka, yung reservation mo na slot is isang document lang pero dadalhin mo yung 6. So, hindi po pwede yun. Kailangan mo na may isa-isa talaga, in toto talaga yung ano mo, yung papeles mo." So, naka-reserve ako ng slot September 5, I think no'n, September 3, anong date din, basta parang Thursday. So, sinabi ko sa GFA, ito yung papers ko. Unang na-apostle is yung na ano ko kasi, na-transfer ko na so yung September 15 ko na yun, wala na yun. Kasi yung September 3 or 5 ko is like TOR or diploma. So yung September 15 ko is TOR at diploma na yun. So wala na yun. Nasayang yung 200 pesos ko. Kasi kailangan ASAP. Now, pag kinlik ko, inad ko yung NBI ko at saka yung COE ko at saka yung nakana ko, hindi siya mapupush through. Dalawang papers lang yung na-book ko. So, yung tatlo, wala na naman. Yung NBI, yung medical ko, tsaka yung kana ko, at saka yung COE ko. So, hindi ko siya mabook itong 4 na to. So, dalawa lang. Nag-reserve na naman ulit ako. September 7 at saka September 9. Ngayon, sa Bacolod, walang apostille. I need to cross to Iloilo para magawa ko lahat ito. So, imagine, ilang beses ako pabalik-balik doon sa Iloilo. Minsan hindi na ako kumakain ng lunch. Uuwi na lang ako tapos hilong-hilo ako pauwi kasi nga, tinitipid ko yung pera kasi marami pang gastusin. So, kung ako sa inyo, kung mag-apply kayo pa Vietnam, please siguraduhin nyo na bago kayo mag-apply na apostle na lahat yung papers nyo para hindi kayo magaya sa akin. And then book ahead of time na pwede nyo malagay lahat yung papers nyo sa GFA sa isang schedule lang. Yun. Alright, so next is pag-uusapan natin kung paano mag-schedule ng apostille. Yan lang po muna. Kasi mahaba na ata itong video ko. So, right after na na-apostille ko, may isang step pa, may dalawang step pa pala, which is, ipalegalize mo yung papers mo sa Vietnamese Embassy sa Manila. So, ako, sa Bacolod ako nanggaling. I will tell you next time kung ano yung ginawa ko, bakit ko napa-legalize yung papers ko without going to Manila. Yun. And then last is mag-apply na ng OEC na, I will tell that step in my next video. Alright, bye-bye!